Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:03 sa aga. Sa Western Visayas, Panay Island, na tinamaan itong island-wide blackout. Ang pagsulod mo gid sa mga sea watershed. Pinaka-purpose na ini para sa operation nato. We have that in collaboration with the Department of I am Health. again standing up. Mapigtahan ang ina freedom of expression. Office of Civil Defense naman po. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mayawaga Pilipinas, mayawaga Western Visayas. Sunod kag probinsya sang Iloilo kag kutob sa palabutan sang amon pagserbisyo. Tinggaman nga bahin sang kalibutan, dagahatag kami sa katuhuran. Mayong aga, good morning sa inyong tanan. Mabiyan, welcome sa isa naman kedisyon sang pagpangalagad sang programa Balita Issue Kagiban pa. Adlaw kita karon sang Biyernes, thank God it's Friday. Today is July 18, 2025. Yan mga biyan, ikatatlo sa apatanan ka Biyernes, karon nga bulan sang Hulyo tuig 2025. Sa atong mga sugitan palamati all over Western Visayas, provinces sa Baclan, Antique, Capiz, Guimaras, kag Iloilo, subong man sa atong mga kulturan sa Negros Occidental, maayan-aya gid nga aga sa inyong tanan. Ginatamyaw taman sa isang kamay-ayan gadlaw ang ating mga overseas Filipino workers and Filipinos living abroad. Mabiyan sa atong pagpakalagad subong Biyernes. Nakip sa aton nga pag-aistoryahan ang pila ka mga dalaguan nga balita nasyonal. Subong man update sa sitwasyon diri sa Western Visayas kag Negros Occidental kasunod sang mga pag-ulan. Kaya eksperyensyahan mga biyan sa pila ka mga lugar diri sa Western Visayas bangod sa habagat. Balon ta mga biyan kung kamusta na ang mga sitwasyon sa pila ka mga lugar. Nagkundiin nga mga area sa rehiyon ang magiging patuman nga class suspension. Pero ginatag na ito mga biyan ha, face-to-face classes lang ang apektado. Bangod sa idalom sa pagsulundan sang DepEd, mahimo sa gihapon nga magpadayon ang pag-eskwela sa mga estudyante pinaagi sa alternative mode of learning. Maghahata magita sa update mga biyan ha, sa development sa bayan sa isa ka BPO industry. Talaga bulig para malabot sang DTI Western Visayas ang handom nga mangin HIMSS capital ang riyon. Hinagi sa pag-expand sa ila sining kumpanya kag pagtanyag sang dugang nga mga trabaho sa mga ilong. Gapabati naton karon mga biyan ang pahayag ni Nikki Agkawili, ang Chief Country Executive of Carlon Global Solutions Philippines. Samtang una kita mabiyan sa aton sining nga mga balita nasyonal.
Ginkumpirma ni DICT Secretary Henry Aguda nga nagsulat ini kay Meta Platforms Incorporated Chief Executive Officer Mark Zuckerberg para ipabutyag ang tuman nga pagkadismaya sini. Sa kakulangan sa aksyon sa deep fake videos, peke nga balita kung fake news, kag iban pa nga mapanunto nga mga impormasyon nga nagalapta karon sa Facebook. Pero sa Tiglicom, wala lang nagpalapta sang kakulba kag kaugot ang fake news, kundi nagguba man ini sang reputasyon kag subong man pagpati sa digital economy. Dugang man sini, kinahanglan ng panason ang mga nasambit nga fake news nga maathag nga nagahatag sang pamahog sa seguridad kag public order sang pungsod. Ginpunto man sang Tiglicom nga madamo na ka beses nga nagpakig-ugnayan o kung nagpakig-angot ang DICT sa Meta apang sa pihak sini nagapabilin ang online ang karamaan sa mga mapaguba nga mga content. Angot sini mabiyan nagpadala ang DICT. Nagpahanumdom ang ahensya kalikawan ang pagpalapta sa fake news na maathag nga paglapas sa Republic Act 10175 o ng Cybercrime Prevention Act of 2012. Samtang ang Coast Guard District Southern Visayas pinagi sa Coast Guard Substation Kawayan ang gilayon nga nag-deploy sa ilang personnel sa Barangay Kailing, Municipality of Kawayan, Negros Occidental kahapon Hulyo 17. Ilang pagresponde sa tuman nga pagbaha dala sang Tropical Depression Krising. Dahil naman ang close coordination sa nasambit nga substation sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ag sa Bureau of Fire Protection para sa gilayon nga paghiwat sang evacuation ag rescue operation. Bantayara sa 42 ka pamilya na ginabukusan sa 124 ka individual ang madalagon nga na-evacuate. Currently sheltered mga biyan sa evacuation center sa nasambit nga barangay. And speaking of bagyo mga biyan check natin sa koneksyon natin sa Pag-asa Iloilo. Kamusta ang ila sining pag-monitor sa sining bagyo? Kaga ano ang epekto sini sa habagat nga nagapangibabaw nga naga-impluwensya o kung naga-apekto karon diri sa aton nga rehiyon. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:11 na sa aga. Sa sining oras ko po natin sa piyak na linya, we have Ma'am Leonor Silvestre sa Pag-asa Iloilo. Ma'am Leonor, good morning. Hi, hello everyone. Good morning. Muna yung latest weather update para sa subong adlaw Friday, July 18, 2025. As of 7 a.m. ko din ang agang, ginamonitor natin si Baguio Krising. Nag-intensify na into tropical storm. Muna ang ating second category based sa ating tropical cyclone classification. So, ang iya sentro, gina-estimate nga base sa mga available data, ang iya kalayoon na sa 250 km east of Tuguegarao City, Cagayan. May maximum sustained winds in nga 65 km per hour near the center, paggastunas nga up to 80 km per hour. Ang iya movement or ang iya hulat is pa north to westward at
Cagayan or Babuyan Islands this afternoon or evening. Then, possible nga mag-exit siya sa ating Philippine Area of Responsibility by tomorrow afternoon. Samtang Southwest Monsoon naman, ang nag-affected may western sections of Central and Southern Luzon, western and central sections of Visayas and Mindanao. Mga siningang sistema, ang Western Visayas ug Negros Island region maka-experience sa mga monsoon rain, tugas ang Southwest Monsoon or ang hangin habagat natin. Makasarangan tugtog makusog naman ang hangin natin diri sa Western Visayas nga magahalin sa direksyon southwest nga magadalasang makasarangan tugtog mabalod nga kadagatan. Forecast temperature natin generally nasa 24 to 29 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutla kagay ng 5:36 AM kag magatunod ini 6:16 PM karon sa hapon. Kag muni ang atong latest weather update. Halin diri sa may Iloilo Doppler weather station. Ako si Leonor Sylvester. Madamo gid nga salamat. Ma'am Leonor, ma'am, we know nga wala sang direktang epekto ining bagyong Krising diri sa aton nga rehiyon, but it will intensify no sa nga epekto sang habagat. May we know, ma'am, diri sa Western Visayas, ano nga mga area ang lauman naton nga maka-experience gid sang madamol nga pagulan? Based sa ating weather advisory number 11, sir, for today, ang forecast rainfall naton, ang Iloilo, Guimaras, Antique, kag Negros Occidental, possible maka-experience siya kang 100 to 200 millimeter of rainfall. Then ang Aklan, kag Capiz, possible maka-experience siya sa 50 to 100 millimeter of rainfall. So today na nga forecast, sir. How about, ma'am, sa aton nga makulturan sa Negros Occidental, kita daw isa man ini sa mga apektado gid sa habagat? Ano, sir, 100 to 200 millimeter rainfall sila, sir, sa ang Negros Occidental. So hindi Possible nga ma-experience nila. Sa hindi familiar, ma'am, sa measurement, no, o sa volume sa sininga tubig, ano, ma'am, kadamol ini nga pag-ulan? Mabasko gid bala ini? Come again, sir? So hindi man familiar no sa measurement sa nga nasambit nga volume sa ulan, ano kadamol madamol gid bala ini so that they can imagine. Yes, sir. Sir. Possible from light to moderate to sometimes heavy rain or ikan isa may possible nga torrential rain. Ma'am, considering nga buwas no gina-expect naton nga basi magwa na sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Krising. Shall we expect nga maga-improve na ang aton sini nga panempo buwas nga adlaw? Sa possible sa Sunday, sir, once na maka-exist na ang si bagyong Krising, possible nga maka-experience na kita sa improving weather, sir. I see. How about, ma'am, sa aton nga kadagatan, may mga gale warning ba lang nga issue ang Pag-asa Iloilo? So far, diri sa aton sa Western Visayas, sir, wala man kita gale warning. However, ang aton nga hangin nasa moderate to strong, kag ang aton nga coastal waters nasa moderate to rough. So, take lang kang aton nga precautionary caution kung maglayag sa dagat. Ayun. Ma'am Leonor Sylvester, for your time information ginhatag sa Radyo Pilipinas. Madamo gid nga salamat kag palayo. Madamo mga salamat, sir, kag mayong adlaw sa luwas. Dalyabet mga gabiyan, si Ma'am Leonor Sylvestre sa Pag-asa Iloilo. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:16 sa aga. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Mabiyan sa subo nga oras, nagaupod si Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. sa isa ka aktibidad sa Department of Information and Communications Technology kung DICT, partikular sa paglunsar sa bagong Pilipinas eGov.ph Servicio Hub sa makabagong San Juan National Government Center sa San Juan City, subong iyang Hulyo 18. Ang malawig nga pila, ang awat nga proseso, ang ginatingwaan sa aton sining gobyerno nga masolusyonan. Ang bagong Pilipinas eGov.ph Servicio Hub ang inisyatibo sang gobyerno nga nagahatag solusyon sa sining nga mapag-angkat pinaagi sa pag-unify sa mga serbisyo online kag sang mga physical hubs. Ini nag-obra ng mga abyano. Ito form parts of the government's mission to make public services faster,
simpler, and more convenient to every Filipino. Ang DICT nga nagapanguna sa sining nga programa bilang main proponent sa eGov.ph Super App, kahupod sini ang Office of the President pinagi sa Presidential Management Staff kag ang Presidential Communications Office. Ang eGov.ph Super App isa ka mobile application nga nagaserbeng nga one-stop online shop para sa mga government services. Katuyuan sini nga ma-integrate ang frontline government services into a single platform, enabling citizens to easily and securely access the services they need without having to visit multiple offices. Ang eGov.ph Servicio Hub isa ka physical extension sang sining eGov.ph ecosystem. Ang ining app, convenient on-ground centers, bringing together multiple government services sa isa lamang kalokasyon. Sila man ang nagabulig sa mga citizen nga nagakinahanglan sa face-to-face nga service while still benefiting sa sining streamlined technology-enabled processes. So one-stop shop gihapon mga biyan using eGov.ph app. Ang ini nga hub ang magasabing nga one-stop location para sa mga kultura naton nga may ara sa mga ipatuman nga transaksyon o kung kinahanglan nga transaksyon sa aton opisina sa gobyerno. Ikaw po ba natin sa aton nga pagpangalagad subong nga aga mga biyan sa hindi lamang malugay si Sir Blair Larry Sanyor sa PTRMO Negros Occidental angot sa ila sining monitoring sa sitwasyon sa bahin sang Negros. Kaya mga biyan nga pilaman ka mga lugar sa Negros Occidental ang apektado sa pag-ulan na nagresulta mga biyan sa pagbaha sa pila ka mga area sa nasambit iyang probinsya. Samtang sa ibang panaton nga balita, ang Department of Agriculture Western Visayas mga biyan nagpagwa sa pila ka mga pahanumdom subong iyang medyo mapag-ungid o mabaskugid ang mga pag-ulan. Sunod sa mga rainfall advisory naging pagwa sa pag-asa naghatag sa farming advisory ang DA Western Visayas. Sunod sa DA anihon dayon ang mga gulang na nga tanom kung hindi gilayon maani siguraduhon nga bukas kay hindi barado ang mga kanal o kung buhangan agud malikawan ang pagbaha sang talamnan. Para naman sa mga lugar nga masabi ginabaha sa iluhon ang mga binhi, sabod, makinarya kag iban pa nga gamit sa pagpanguma sa mataas ka lugar nga hindi maulanan o kung mabasa. Para naman sa mga lugar nga nagasalig sa ulan kag may mga tanom nga pag-ulang tubo, panginpuslan ang pagsalod sang tubig agud magamit pa sa sunod. Ang pag-ulan nga dalasang bagyong Krising ang makabulig sa pagtubo sa matanom kag sa paghanda sang duta nga malapit na nga pagatamnan sa liwat. Samtang siguraduhon nga pag-un ang kurungan sa mga hinuptanan nga kasapatan kag sa ilun ini sa mga lugar nga hilway nga hindi maguba. Dapat man nga taguon sang maayo ang mga ginapakaon sa kasapatan kag iban pang nga biologics. Ginpahanumduman siyang DA Western Visayas nga padayon nga bantayan ang dalagan sang panahon halin sa pag-asa. Magpakig-angot sa mga ahensya sa gobyerno para sa dugang atikang sa paghanda. Sa tiyon nga may kahalitan
sa mga pananom, ginasagod nga kasapatan kay iban pa nga gamit sa pagpanguma. Ginapanugyan sa di Western Visayas ang gilayon nga pag-report sa mga opisyalis ng barangay. Nagsatartapan sang city o municipal agriculture office para sa nagaigo nga aksyon. Magpakig-angot man sa municipal city o provincial agriculture office, provincial veterinarian kag DA Western Visayas Disaster Risk Reduction and Management Operations Center. Sa atong sining nga mga kauturan ha nga nagakinahanglan sa giya sa ila sining nga mga pananom kasapatan subong daw halos adlaw-adlaw mga biyan ang pag-ulan. Sabay nga inyo gid nga tandaan ang rainfall advisory kag farming advisory. Nagilapagwa sa aton sining nga mga ahensya sa gobyerno both by Pag-asa kag sa Department of Agriculture Western Visayas. Anyway, speaking of the EA, atong ginapangibulahan ang tatlo ka agricultural enterprises sang mga pamatanon sa Western Visayas nga kabahin sa mga national awardees sang Young Farmers Challenge ug YFC program sang Department of Agriculture. Daog ang eco sheet sang Boruanga Clan sa non-food processing category. Sila ang nagbatol mga biyan sang 300,000 pesos nga project price. Samtang ang real-time tech sang TUPV Talisay Negros Occidental ang daugman sa digital agriculture category. Sila ang nagbaton sang 300,000 pesos kag nakabaton man sang agriculture technology special award. Samtang ang Sir Pro Innovation sang UP Visayas Miag-Aw ang nagdaog sa intercollegiate category. Sila ang nagpauli mga biyan sang 500,000 pesos. Diwat ang pasilungog sa Baguio City Convention Center kahapon nga daw. Samtang sa mga kultura nato nga luyag magpalapot sang ila suporta sa Young Farmers Challenge o kon YFC winners. Yara sila karon mga biyan ha sa MAFBEX Iloilo 2025. Sila ang nagaupod sa sining apat kadlaw nga trade fair and expo sa Iloilo Convention Center kung sa Icon Mandurriao. Imo kamo nga magpalabot sa inyo sining suporta sa ila pinagi sa pagbisita sa ila sining nga mga booth. Particularly ang number 224 and number 225. Nagmagbakal sa ila sining mga produkto nga ginatanyag sa kasarangan nga presyo. Akib sa mga mahimo mabakal ang fermented tahong, honey, fermented batitis, chicken pastil, kag iban pa nga ginapabugal nga produkto sa mga young entrepreneur diri sa Western Visayas. Sila ni mga biyan ang mga ginpanghanas sang DA. Kag ginhatagan sang pondo matapos nga nagmadinalagon ang ila sining business model canvas kaya ginapresenta sa mga panel of expert ginimbita sa DA Western Visayas. Bantay mga biyan ha ang ila sining mga dugang updates. Diwata man nga ma-interview sila sa mga masunod nga kahigayunan kung hindi diri sa atong programa sa Palatuntunan Youth Connect. Alas 9:20 sa isa aga. Still mga biyan, nagapamatika mo sa pagpangalagad sa programa Balita, Issue, kag iban pa. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:20 sa aga. Sa atong pagpanumbalik mga biyan, magigangutan naton ang atong koneksyon sa BDRMO Negros Occidental. Ini kagban pang impormasyon pagkatapos lamang sang pila ka pahanumdum. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Iba ang musikang Pilipino or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. May OPM na makaluma. Dal mo sana at tulong
May OPM na rock. Pinoy ako! May OPM na rap. What you know last night? Yo, it was the best! May OPM na mabagal. Magaganda ang mga Pinay. May OPM na mabilis. May OPM na Tagalog. Ang himig natin. May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon, at magpakailanman. Anumang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. This is a public service announcement. Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang Oplan Contra Tax Scams. Oplan Contra Tax Scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahina-hinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link. Huwag i-click ang link. Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa Oplan Contra Tax Scam. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Go and 1, 2, 3, push, pull, slide. Huh? Anong nangyari? In-overwork mo ata lahat ng gamit mo. Nakakasira na ito ng appliances. Maaari ka pa magdulot ng sunog. Mag-overtime pa ang gastos mo sa kuryente. Oh yeah! Para maiwasan ang kahit anumang sakuna, huwag pagsabay-sabayin ang mga nakasaksak, lalo kung magkakatabi ang mga ito. Mas mabuti na ang maingat. Be productive, not counterproductive. Laging tandaan, sa pagkonsumo ng kuryente, you have the power. Oh yeah! Work it, baby! Work it, baby! Ho-ho! Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:29 na sa aga. Sige po nagpamatika mo sa pagpalagad sa programa Balita Issue Kugban pa sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Sa sininga oras, kaupo naton sa piyak kalinya ang aton sining koneksyon sa PDRMO Negros Occidental. Si Sir Brian Larry Senior, agod hibaluon ang ila sininga sitwasyon dira sa piyak ka probinsya. Sir Brian, good morning. Yes, Sir JP. Good morning manda sa inyo. Subungan sa inyo tanan nga tagkalaman. Sir Brian, kamusta kamo dira sa Negros Occidental? We heard nga hindi basta-basta man ang pag-ulan nga eksperyensyahan sa inyong probinsya. Yes, Sir JP. No? So far, may ara nagit kami more than 10 ka mga syudad at mga munisipyo nga naka-experience siya gid kagapon kag hasta subong sang pagbaha, Sir JP. As we speak, Sir Brian, anong mga kabanwahanan kag syudad ang naka-experience siya sa pagbaha dira sa Negros Occidental? So far, sir, naka-record kita Municipality of Hinubaan as well as Kawayan, Kabangalan, Himamaylan, Binalbagan, Subungan sa Ilog, kag sa Moises Padilla, Sinigaran, Sipalay, Isabela, may araman kita nag-overflow nga water body sa Bago City and sa La Castellana, Sir JP. Ano kadamol, sir, ang mga pag-ulan dira sa inyo? Kag saan o ini, sir, nagsugod? Nagsugod gid siya katupa, Sir JP, no, sang gabi, sang July 16, Wednesday night to siya. Pagka around 6 to 7 p.m. dito, gid nabundak ang ulan. Ang latest man nga weather advisory ni Pag-asa noon, ang Negros Occidental naka-experience siya gid sang 50 or 100 to 200 millimeters of accumulated rain within 24 hours nga bundak sang ulan na, Sir JP. Grabe, hindi kayo basta-basta ang volume sang ulan nga nag-igo dira sa Negros Occidental. With this, Sir Brian, ano kadamo naman ang mga gin-evacuate ng mga pamilya sa inyong probinsya? So far, Sir JP, may ara kita subong 8
ka mga LGUs nga nagkandak sang evacuation kag subong nga adlaw or kagapon ni rather no nga update 4 PM mayara kita 637 ka mga families o na 2,304 ka mga individuals kag ina-expect pa ni naton kato Sir JP no nga magdugang pagit ang amo nga mga numero based naman sa next naton nga update kay isang sini nga morning padayon pagit sa gihapon ang pagkandak naton sa evacuation. Well, 10 LGUs ang reported nga naka-experience sa pagbaha. Sir Brian, kahapon nakabatong kita sa impormasyon nga more than 20 ang nagdeklara iya sang class suspension. Subong adlaw, Sir Brian, ano kadamo nga mga LGUs dira sa Negros Occidental ang nagpatuma na sang class suspension? So to be exact, Sir JP, no, kahapon naka-record kita 28 ka mga local government units nga nag-suspended sang ilang mga classes. Pero subong, ara lang kita sa 26 ka mga LGUs. Nag-resume na ya sang klase ang municipality of City of Victorias kag Manabla. Nag-resume na sila as of today, July 18. As we speak ba, sir, sa gahapon ang pag-ulan dira sa inyo nga probinsya? Yes, sir. Positive gid mostly gid nga apektado nato niya, sir, is ang Southern Negros Occidental. Ang northern part niya, sir, may ara man siya ulan pero wala kita may na-record nga mga insidente gid unlike niya dito sa nadaluman naton nga parte sa aton nga province of Negros Occidental, Sir JP. Ayun. Sir Bral, ang imo na lang mensahe sa mga Negrense, subong iyang Sir Bral, no? Mag-aataling lang sa malipot nga will give way lang sa mensahe ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. Yes, Sir JP, no problem. Yan ang mga biyan pamatayan natin si Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. sa iya sining nga mensahe sa San Juan City. Ating ginagawa na magkaroon. Matagal na natin naririnig yung term na one-stop shop. Ngunit minsan matagal nang ang nararanasan ng mga kababayan natin ay hindi pa nararamdaman yung magandang talagang sistema ng one-stop shop. Alam naman natin lahat ng sitwasyon na yan. Pagka kukuha ka ng permit, mag-renew ka ng license, magbabayad ka ng kung anong kailangan mong bayaran doon sa local government, kung doon sa national government. Ang pupunta ka sa isang opisina, pipila ka ng 2 oras. Pagpila mo, sasabihin, sige, okay na ito, pipirmahan na namin. Ngayon, kailangan mo ngayon pumunta doon sa kabila at pipila ka na naman ng 2 oras at kukuha ka naman ng pirma. Pagdating mo doon sa pangalawa, sasabihin sa'yo, kulang pa ito ng clearance. Kailangan mo pang pumunta sa office na ganito, ganyan. Pipila ka na naman ng katagal-tagal. And that is impossible for an ordinary citizen. Dahil isipin ninyo, you have to take the day off work, you have to find somebody to take care of the children, you have to find somebody who will take your place. If you're working in an office, sino mag-cover para sa'yo? It's just impossible. So that's why we have always aspired to actually being able to do a one-stop shop na isang puntalan ay nandyan na lahat. And this is now what we are inaugurating here in San Juan. But as I said, it's not only here in Luzon, Metro Manila. We will also do the same thing for all the local governments around the country. And I think that is a very, very important development because we are trying to make things easier for our kababayan so that they can go about their business na hindi naman sila nahihirapan at kung ano-ano pang pangangailangan na nauubos ang oras nila. Sometimes it takes more than to get a normal clearance takes more than 1 day. Because pila ka ng pila, orada na pila ka. And then, it turns out, pagdating sa 5 o'clock, kulang pa to.
So, tomorrow o next day, kung maghahanap ka na naman ng oras para pumunta, that is what we are trying to fix with this one-stop shop. And I think with the system that we have put together, I am very, 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 very optimistic that this will make things much easier. And then, we have now taken it even a step further. And we have government of the Philippines has finally moved into the 21st century. And that is with the eGov app that we had seen our friend David present. He actually wrote the code to this. Kaya't alam na alam niya ito. But again, this makes things much, much easier. That is why the aspiration here is that we will even go one step further. For those people na medyo malayo sa poblasyon, malayo sa opisina ng national agency, mas mabibigyan ng pagkakataon na basta't may connectivity. And I'm looking at Secretary Henry Aguda about the connectivity because we're working hard. Kailangan lahat ng Pilipino may connectivity, nakakapag-internet, may access sa Wi-Fi. Basta't may connectivity, hindi na kailangan pumunta sa ahensya, hindi na kailangan pumunta sa poblasyon, hanapin yung kung sinong tao na kailangan kausapin para makuha ang clearance, maayos ang papeles, etc. At nakita naman natin sa demonstration ni David na ito ay kaya nang gawin sa kahit saan. Basta't meron kang cellphone, meron kang smartphone, may computer ka, basta't may connectivity ka, you can do it, all of this online na nasa bahay ka lang. And we are now going to, what we have to do is, I think medyo nagugulat ang tao pagka binibigay namin ng mga statistics that 88 million have actually already acquired their national ID, digital national ID. Inuna namin yung digital dahil syempre yun talaga ang pinaka nagagamit. Ngunit may sektor pa rin ng ating lipunan na nag-i-insist dun sa physical ID. So isusunod na namin yun. Ngunit with the digital ID, we are able to do all of the things that the eGov app is able to do. You can all do that in the comfort of your own home, in your office, or, while you're playing Candy Crush. You have 5 minutes, then do the paperwork that you need to do over the internet. We are very proud of this eGov app, not only because it is really an enormous step in making things more convenient for our people, but aside from that, I have to congratulate David. It has been recognized around several organizations in the international community as a very, very good application that will certainly make the lives of our people easier. And I encourage everyone, mag-download na kayo ng eGov app ninyo. At kung hindi pa kayo sanay, tignan muna ninyo what is there. Like anything else, kailangan nyo maging komportable doon sa eGov app. Pero na-download ko na yung eGov app. Yun lamang, hindi ko pa tinatanggap yung aking senior citizens card. I'm still in denial. But otherwise, I was able to do everything that I needed to do. As eventually, in fact, all the payments to government can be done over Wi-Fi. We do it already. Karamihan na, almost 50% now of our transactions are actually digital. So we can just keep moving. We just keep moving, make it even more. And eventually, all the payments that you make to government, to the BIR, for the fees that you need, you can do it now over the eGov app through electronic banking. So that is a very, very large advantage. And so the
what we have put the structures in place. We have put the application in place, and we have already the different agencies know what they need to do. Yun lamang, kailangan lang natin ipakalat sa taong bayan na meron ng ganito at subukan nila at gamitin nila. Ang aming suggestion ay yung lahat ng mga iba't ibang ahensya, kapag sila nasa website dapat nila na may ganito, kapag may dumadating sa opisina, ipaliwanag din o pagbigyan ng konting flyer para ipaliwanag. Hindi na, actually, ang katotohanan, hindi nyo na kailangan pumunta rito. Basta't meron kayong connectivity, may wifi kayo, ito na lang yung gagawin ninyo. At I always tease those of my generation, I guess. Yung mga nakakatanda sa inyo, pag hindi nyo naintindihan, yung anak nyo, yung apo nyo, kayang-kaya yan. So it's really very easy. We have made it as easy as possible for even the non-techies, as they have been called, even the non-techies who are still a little bit uneasy about using computers, a little bit uneasy about using a smartphone, will become comfortable using all of this. At napakadali. It's very intuitive, and it is now that goes these two elements. The one-stop shop plus the e-gov app, mapupunta na tayo. Doon sa amin, ang aking instruction sa kanila, walang korupsyon, walang fixer, walang pila. Yan ang makukuha natin para dito sa, dahil dito sa e-gov app at saka sa one-stop shop na ating binukas kayo. It is very, as far as I'm concerned, we've been working hard on this for a long while quietly, and I'm very happy that we have come to this point where we have opened the one-stop shop and that we are going to bring to all the LGUs that have already subscribed to the program, and furthermore, that we are now rolling out the eGov app for the other services of all the agencies of government. And this is a new day, and like I said, finally, the Philippine government, the Philippine bureaucracy, our LGUs have finally moved into the 21st century. Thank you very much. Good morning. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. At ngayon, Dahil dapat nabagyan ang mensahe ni President Ferdinand R. Marcos Jr. sa iya sininga pagpanguna sa launching sang eGov Super App dito sa bahin sang San Juan City, Metro Manila. Mabiyan ka upo natong liwat sa atong sininga pagpangalagad si Sir Bryle Larry Senior ang atong sininga abiyan gikan sa Negros PDRMO. Sir Bryle, welcome back sa atong sininga pagpangalagad again, sir. Ang imo sininga panugyan sa tanan nga mga Negrense nga apektado karon o kag padayon nga nagakapektuhan sa sining epekto sang habagat nga ginpabaskog pa sang bagyong Krisi. Sir Bryle? Yes, Sir JP, come again, sir. Yes, sir. Ang imo sining sir nga panugyan sa atong sining nga mga kauturan dira sa Negros Occidental na apektado sang sining bagyong Krisi kaakon sang habagat kay ginpabaskog sang bagyong Krisi. Yes, Sir JP, so sa liwat mo sa gihapon, no, padayon naton dapat nga i-monitor ang aton nga daily weather update kag mga weather condition as well as mga heavy rainfall warning naton paagi lang gid sa mga masaligan naton nga mga ahensya kag talatapan sa aton nga gobyerno pareho sang pag-asa kag as well sa amon man Negros Occidental Operation Center amon nga Facebook page nila kami ga-update sa timely nga mga information regarding weather. Dugang man Sir JP no nga ipamatian gid naton ang aton nga mga lokal nga pamahalaan nga in times nga mag-conduct na sang preemptive evacuation patihon gid naton no kay para man sa aton nga safety and security man, and as well as likawan taman sa gihapon no sa mga aton mga fisher folks likawan naton anay nga magpangisda no kay delikado gid subong ang pagmadto sang hangin makakos sang maskog nga balod nga delikado sa mga especially sa mga gagmay nga mga sakayan pangdagat as well as mga mountainous area subong naton prone gid kag damok na gid kita sang reported man nga landslides Sir JP.
Sir Brian, I forgot to ask this. Aside sa aton sining mga evacuees, may mga recorded missing kita, sir, o kung na casualty sa sining incident? So far, no, Sir JP, may kagapon nakabaton kami report na may kita sang missing nga individual dito sa Olsagay. Actually, mananagat man ni siya, no? Nadula ni siya ya July 6. Last nga nakita sa iya, July 16 pa. So, amo na siya. Hasta subong, hasta kagapon, nagkandak naman natin yung Philippine Coast Guard sang mga sang search and rescue operation until now, padayon paghihapon ang pagpangita sa iya, Sir JP. Ayun, praying gid sa iya sining safety kaga soon, no, nga pagpauli sa ila sining puluyan. Sir Bral, for your time information nga nahatag sa Radyo Pilipinas, madamo gid nga salamat kag padayon. Thank you very much, Sir JP, and good morning. Ayun, mga biyan, si Sir Brian Larry Senyor ang atong koneksyon sa PGRMO Negros Occidental sa paghatag sa aton sa latest update sa ila siniyang monitoring sa sitwasyon sa probinsya sa Negros Occidental kasunod sa epekto sang habagat nga ginpabaskog pa sang bagyong Krisi. Oras sa Radyo Pilipinas, 9:48 in the morning. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Uy, good news mga biyan, maangot sa aton sining paglabot sang handom nga manginhims capital of the world ang Western Visayas. Bangod isa naman ka location ang ginbuksan sang Kelron Global Solutions nga mo ang nagapanguna karon nga BPO sa HIM sector when it comes to employment diri sa Western Visayas. Yari pamatian pala natin mga biyan, ang kabahin sa ringin payag ni Sir Nicky Agkawili, ang Chief Country Executive sang Kelron Global Solutions Philippines angot sa ila sini iyang pagbukas sang panibagong asay kag ang nauman nga epekto sini when it comes sa employment kag sa handom sang aton sining nga DTI Western Visayas nga manginhims capital of the world. Truly is humbling if you look back at our journey 6 years ago, and we're celebrating our 7th year this year. Nakakatawa because it's going to be close to 5,000 and it will even exceed 5,000 during peak season. Ang mga Ilonggo na mabibigyan ng operasyon. So that's why it's very important. I tie it back up to the importance ng jobs generation and how it impacts nation building. Of course, Iloilo. Parang kinanong mo na yan last year. And I wrote to my part, if you know this, it's not just number one, unang-una is yung talent. Talent talaga. If you look at how we're performing compared to the other regions, and even between Manila, mas maganda talaga yung performance that comes out of Iloilo. It's the passion and compassion. And I think it's also, if you look at yung availability ng mga universidad and how close it is to the healthcare space, hindi natin alam na maraming nag-overproduce na clinicians. We're surrounded by really mga universidad na are able to churn yung talent that's needed. We just need to help upskill and reskill yung ating mga nurses, guide them, and more importantly, na-appreciate nila now yung work from home. And we're able to retain really good talent. Of course, part of that is importante din sa atin yung piece of business. We're very proud na, the likes of the local government units, working with Mayor Treñas, and later this afternoon we're going to be meeting with the doctors, Mayor Raisa. It's really easy to do business out of Iloilo. So yun po. Mas expanded yung answer ko this time around. And Judy, you need to keep me honest. We have about 4,500 employees. Dapat hindi pa doon kasama yung mga i-hire namin out of this facility. We have about 400 plus seats from this location. And it will go beyond 5,000 when we do peak season. I just saw our colleague. So yun po. So
mga nasa 4,500 tayo, but by the end of the year, lalabas kami ng 5,000 for sure, James. Sir, recently nagpatawag ko nag-couple ang recently, sir, meron convention ng Department of Trade and Industry positioning the region to become the East capital of the world. So the region according to the DTI regional director. Pero on your part, sir, according to one of the when it comes to employees, there is what's some sense of what they're mo. Ano kalago ang chance na kumalabutan sa region ang nilalago? Oh, and feeling ko nga hindi siya ambitious, JP. It's something that is very near the horizon. If you look at how Western Visayas is positioned, we will definitely become the HIMSS capital. And I say that because if you look at yung surrounding cities, then if you go outside of Iloilo City, in fact, we're already partnering with the likes of the mayor ng Leganes, we're able to share yung talent. And hindi kailangan na yung talent ay nurse or PHRN. We're still able to support the healthcare or HIMSS industry even if you do not have your background ng healthcare. No? So short answer, JD, definitely. I think while people say it is an ambitious goal for Western Visayas, how and where we're positioned right now, we're well projected to become that HIMSS capital. Isang range. At namatay ang mabiyan ang payag ni Nikki Alcavili, ang Chief Country Officer sa Carlon Global Solutions Philippines. So, kumpiyansa siya mabiyan o kung positibo siya na malabot ang handom sa DTI Western Visayas na mangin HIMSS Capital of the World of Western Visayas. Pinagi sa ila sining pagpasangkad man sa operasyon kag sa bulig man sa iban pang BPO under the HIMSS sector. Oras sa Radyo Pilipinas, 9:54 in the morning. Wala ito ang oras kinabilin sa ato sining pagpalagad. Dinagi naman ko tumatong edisyon sa mga adlaw sa Biyernes, Hulyo 18, tuwing 2025. Sa halagi lamang sa akong mga katuwang teknikal, Mr. Alan De Pandes sa studio, kag Mr. Jeffrey Bedita sa transmitter. Ako naman ang inyong nangin alagad, JP Harpas. Maraming salamat sa inyong pagpamati. Maayong aga, Pilipinas. Issue kag iban pa diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.